Joel Embiid tiba-tiba sa bagong kontrata at 6 na rason kung bakit magkakaroon ng disappointing season ang Milwaukee Bucks. Mananatili pa rin ng matagal si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers matapos itong papirmahin ng team ng multi-year contract extension. Ayon sa report ni Shams Charania, pipirma si Joel Embiid ng 3-year $193 million maximum contract extension na may player option sa 2028-2029 NBA season. Dahil dyan, aabot ng 5 taon ang kontrata ni Embiid na tinatayang nagkakahalaga ng $301 million. At dahil sa deal na ito mga amigo, susundan niya na sina LeBron James, Stephen Curry at Paul George na may pinakamalaking earnings. Last season si Embiid ay nakapaglaro lamang ng 39 games, averaging 34.7 points, 11 rebounds, 5.6 assists, while shooting 52.9% from the field at 38.8% from beyond the arc. Pareho pa rin ang nagiging problema ni Embiid. Iyon ang injury na hindi natin alam kung mas lalo pang lalala o baka naman maayos na. Philadelphia is my home. I want to be here for the rest of my career. Yan ang mga salitang binitawan ni Joel Embiid mga amigo. Si Embiid ay walang duda na magaling talagang player at laging mala MVP ang ginagawang numbers basta't huwag lang may injured. Hindi pa rin madala ni Joel Embiid ang Sixers sa NBA Finals. Ito na kaya ang tamang oras na ngayong kasama na niya si Paul George? Nakuha na kaya ni Daryl Morey ang tamang recipe para masungkit ng Sixers ang kampyonato? Yan ang aabangan natin mga amigo. Ang Milwaukee Bucks nang i-trade nila si Drew Holiday at nakuha si Damian Lillard ay talagang nag-all-in na sila para manalo ng kampyonato. Pero naging disappointment ang nangyari dahil bagamat naging rank 3 sila sa East, nilaglag naman agad sila ng Pacers sa first round ng playoffs. Samantalang si Holiday na pinakawalan nila ay nagkampiyon sa Boston Celtics. Narito ang 6 na rason kung bakit pwedeng magkaroon ulit ng disappointing season ang Milwaukee Bucks. Number 1, kakulangan sa perimeter defense. Last season, bumagsak sila sa 19th defensive efficiency sa perimeter na dating rank 10 at tumitira ang kalaban ng 37.5% from beyond the arc. Ito ang napaka-importante, lalo't ngayon sa modern NBA ay more on perimeter shooting. While hindi naman natin kilala si Damian Lillard sa kanyang depensa, isama mo pa itong si Malik Beasley dati mga amigo. Pero ngayong nakuha nila si Garrett Trent Jr. at Taurean Prince ay pwedeng mag-improve ng konti ang kanilang perimeter defense. Number 2, nagkakaedad na ang kanilang mga core player na sina Damian Lillard, Chris Middleton at Brook Lopez. Si Lillard ay 34 years old na at nakapaglaro ng 73 games last season, kung saan nag-a-average pa rin siya ng 24.3 points, 7 assists at 4.4 rebounds. Bagamat solido pa rin ang kanyang numero, sobrang bumaba naman ang kanyang shooting efficiency na may 42.4% from the field at 35.4 from beyond the arc. Medyo alarming ang numero na yan mga amigo, lalo't high volume shooter siya. Si Chris Middleton ay 33 years old na at bumaba pa ang kanyang playing time sa 27 minutes per game dahil sa kanyang injury. Ay nakapaglaro lamang siya ng 55 games kung saan nag-a-average ito ng 15.1 points. Si Brook Lopez naman ay 36 years old na pero nakapaglaro pa rin ng 78 games last season at nag-a-average ng 12.5 points, 5.2 rebounds at 2.4 blocks per game. Pangatlo, ang pagdududa sa kakayahan ni Coach Doc Rivers. Si Rivers ay may reputasyon mga amigo na kapag playoffs na, natatalo pa rin sila kahit na meron silang 3-1 advantage. Sinusundan na rin siya ng ganitong narrative lalo na nang matalo pa sila ng Boston Celtics last 2023 playoffs kahit lamang sila sa series ng 3-2. Bukod pa doon, bago tanggapin ni Doc Rivers ang coaching job sa Milwaukee Bucks ay maganda ang standing nito, subalit biglang sunod-sunod ang pagkatalo nang siya na ang naging coach. Buti na lang ay medyo naka-establish na ang Milwaukee Bucks.
Pang-apat, wala pa rin silang cap space para gumawa ng malaking move sa trade deadline. Kulang ang kanilang financial flexibility matapos papirmahin si Dame, Middleton at Brook Lopez. Ay mahihirapan silang makakuha ng reinforcement kung sakaling hindi maganda ang takbo ng team ngayong season dahil halos masagad na rin ang kanilang second apron threshold. Pang-lima, depth problem. Maganda ang starting lineup ng Milwaukee Bucks subalit ang kanilang rotation player ay hindi stable. Sa likod ni Brook Lopez ay andyan ang power forward na si Bobby Portis. Si Giannis ay medyo naglalaro din ng sentro kapag kinakailangan pero manipis nga ito mga amigo against doon sa mga malalaking sentro ng opposing team. Sa likod naman ni Damian Lillard ay andyan itong si Dylan Wright, ngunit magiging sapat ba ang mga ito mga amigo? Pang-anim, lalong nag-improve ang mga team sa Eastern Conference. Ang defending champion na Boston Celtics ay wala pa rin pinagbago. Maganda pa rin ang kanilang lineup. Ang New York Knicks naman mga amigo ay mas lalong nag-improve ngayong off-season dahil nakuha nila si Mikal Bridges plus napapirma ulit nila si OG Anunoby na maganda ang nalaro sa kanila last season. Yun nga lang, tinamaan ng injury. Andyan din ang Sixers na nakuha si Paul George kaya talagang maraming karibal dito sa East ang Milwaukee Bucks. Kayo ba mga amigo, ano sa tingin nyo dito sa Milwaukee Bucks? Makakaabot kaya sila sa NBA Finals?